Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2901. Sa opinyon ng katulong ni Angus, hanggat kaya niyang iligtas si Angus, walang magiging problema sa kanyang ginawa. Tutulungan siya ni Angus na linisin ang resulta. Hindi lang siya mapaparusahan, kundi gagantimpalaan din siya ni Angus. Sa makatuwid, ang katulong ni Angus ay hindi nakaramdam ng bigat ng pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan upang labanan ang Dons. Gayunpaman, hindi alam ng katulong ni Angus na malapit nang mamatay ang kanyang amo. Talagang nasa bingit ng kamatayan si Angus. Kitang-kita niya na nahihirapan siyang huminga at nanghihina ang buong katawan niya. Ito ay nagparamdam sa kanya na hindi pamilyar at labis na takot. Alam niyang mamamatay na siya. Sa sandaling ito, hindi kinasusuklaman ni Angus ang grupo ni Elvan, ngunit Dons sa halip. Kahit nahuli siya ng grupo ni Elvan, hindi nila sinasadyang kitilin ang kanyang buhay. Gayunpaman, iba ang Dons. Sa simula pa lang, hindi niya sinasadyang iligtas ang buhay ni Angus. Sa halip, gusto niyang patayin si Angus. At ngayon, namatay na nga si Angus sa kanilang mga kamay. Bilasan mo at sabihin sa akin ang tungkol sa space-time key. Hinayla ni Elvan ang kwelyo ni Angus at nag-aalalang tanong. Nakikita niya na nasa masamang sitwasyon si Angus at malapit ng mamatay. Gayunpaman, hindi sila nakakuha ng impormasyon tungkol sa space-time key mula sa Angus. Kung si Angus ay mamatay ng ganoon, kung gayon ang kanilang misyon ay nakatakdang mabaigo. Matapos magsakripisyo ng labis at posibleng mapuksa, hindi matanggap ni Elvan na hindi natapos ang misyon. Kaya naman, labis siyang nababalisa ngayon. Kapag nalagutan na ng hininga si Angus, matatapos na ang lahat. Gayunpaman, wala sa mood si Angus na isipin ito. Ang kanyang puso ay puno ng ayaw, takot sa kamatayan, at nostalgia para sa buhay. Paano niya naiisip ang iniisip ni Elvan at ng iba pa? Angus, dapat mong malaman na hindi ka namin pinatay. Gusto lang naming ilayo ka dito. Nang makitang hindi nagsasalita si Angus, magagamit na lamang ni Elvan ang sariling utak para mag-isip ng solusyon. Ang mga pumatay sa iyo ay iyong mga tauhan. Hindi man lang naisip ng iyong mga tauhan na iligtas ka pagkarating nila. Naglunsad sila ng isang pag-atake pagdating nila at wala man lang pakialam sa buhay mo. Para sa kapakanan ng ganoong bansa, handa ka bang itago ang space-time key hanggang sa iyong kamatayan? Mabisa pa rin ang sinabi ni Alvin. Hindi matanggap ni Angus na mamatay sa kamay ng sarili niyang mga tao. Kaya naman, matapos marinig ang mga sinabi ni Alvin, nagbago ang ekspresyon nito at napuno ng galit. Nang makitang mabisa ang kanyang mga salita, nagpatuloy si Alvin, sa tingin ko ay mayroon kang mga kaaway sa iyong bansa. Ang mga sumalakay sa iyo ngayon lamang ay dapat na ipinadala ng iyong mga kaaway. Pagkatapos mong mamatay, maaari tayong mamatay dito. Pagkatapos, ang iyong kaaway ay gumawa ng isang malaking kontribusyon. Kapag namatay ka, siya ang pumalit sa iyong posisyon o mas mataas pa kaysa sa iyo. Handa ka bang makitang gamitin niya ang iyong kamatayan upang makakuha ng mas mataas na posisyon? Hanggat handa kang sabihin sa amin ang tungkol sa space-time key, makakapaghiganti kami sa iyo. Panipi, hindi alam ni Alvin ang relasyon ni Angus at Dons, ni hindi niya alam na ang mga iyon ay pinadala ni Dons. Gayunpaman, nahulaan niya ang isang bagay mula sa sitwasyon sa pinangyarihan, kaya naman sinabi niya iyon. Hindi alam ni Alvin ang mga detalye, ngunit alam ni Angus. Alam niya na ang mga taong iyon ay malamang na ipinadala ni Dons. Kaya tama si Alvin. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, si Alvin at ang iba pa ay malamang na mamatay dito, gayon din si Angus. Kung ang lahat sa kanila ay namatay, ang Dons ay gumawa ng isang malaking kontribusyon at magkakaroon ng isang mas kaunting kaaway. Sa pagkakataong iyon, halos tiyak na si Dons ang papalit sa kanyang posisyon. Kung wala si Angus bilang isang kakumpetensya, maaaring magkaroon ng mas mataas na posisyon ang Dons sa hinaharap. Napuno ng sama ng loob si Angus sa pag-iisip na ang kanyang kaaway, na pumatay sa kanyang kaaway, ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Hindi niya matanggap ang ganoong bagay. Maaari kong sabihin sa iyo ang sikreto ng space-time key, ngunit kailangan mong ipaghiganti ako.
sabi ni Angus habang hinihingal. Nang makitang mabisa ang kanyang panghihikayat, nagmamadaling tumango si Alvin at sinabing, "Siyempre, pangako. Hanggat aalis tayo ng buhay sa lugar na ito, ipaghihiganti ka namin. Ang aking kalaban ay tapos na. Tandaan, ang kanyang pangalan ay tapos na." Sabi ni Angus. "Sige, tandaan mo, Dons ang tawag sa pumatay sa iyo," agad na ulit ni Alvin. Natatakot siyang mamatay si Angus, kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras. "Dapat mo siyang patayin," sabi ni Angus. "Oo, pangako, papatayin ko siya. Bilasan mo at sabihin mo sa akin ang space-time key," nagmamadaling sabi ni Alvin. "Sige, halika dito, sasabihin ko sa'yo." Humihina na ang hininga ni Angus, at humihina na ang boses niya. Nagmamadaling inilapit ni Alvin ang kanyang tenga kay Angus. Gumamit ng mahinang boses si Angus at bumulong ng ilang salita kay Alvin. Nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Pagkatapos, tumagilid ang ulo ni Angus, at tuluyan na siyang tumigil sa paghinga. Napatingin si Alvin kay Angus na nakahiga sa lupa at walang hininga. Ang kanyang ekspresyon ay komplikado at gulat. Nakumpirma na ngayon ni Alvin na ang tila ordinaryong bato sa kanyang kamay ay talagang space-time key. At ang space-time key na ito ay talagang napaka-espesyal. Natagpuan ito ng hukbo ng Fiery Wind Nation mula sa isang inabandunang planeta. Ayon sa paunang pananaliksik, itong space-time key ay tila may kakayahang tumalon sa kalawakan. Maaari itong mag-teleport ng hukbo mula sa isang planeta patungo sa isa pa sa isang iglap. Ang kakayahang ito ay maaaring walang silbi sa mga kamay ng mga ordinaryong tao, ngunit kung ito ay nasa kamay ng isang bansa, kung gayon ang epekto nito ay masyadong malaki. Maaari nitong baguhin agad ang hugis ng larangan ng digmaan. Naunawaan kaagad ni Alvin kung bakit gumastos ang Fiery Wind Nation ng napakaraming lakas tao at mapagkukunan para bawiin ang space-time key na ito. Ito ay dahil ang gemstone na ito ay masyadong mahalaga sa bansa. Kapag nalaman ng Fengji Nation ang lihim na ito, ang Fiery Wind Nation ay magiging ganap na dahado sa labanan laban sa Fengji Nation. "Parang walang kwenta ang bagay na ito sa akin. Pagbalik ko, ipapasa ko na," naisip ni Alvin sa sarili. Dahil alam niyang walang silbi ang bagay na ito sa kanya, hindi na kailangan pang itago ito ni Alvin. Ang pagbibigay nito sa bansa ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Kung matutuklasan ng mga tao sa itaas ang sikreto ng gemstone, malamang na ang digmaan sa pagitan ng Fiery Wind Nation at Fengji Nation ay ganap na matatapos. Kabanata 2902. Basag, basag. Habang iniisip pa rin ni Alvin ang space-time key, isang bala ang tumama sa kanyang tabi, na nagbigay sa kanya ng takot. Sa oras na ito, napagtanto ni Alvin na hindi pa siya nakakalabas sa panganib. Nasa battlefield pa rin siya. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay huwag isipin ang space-time key. Iyon ang kailangan niyang gawin pagkatapos niyang makawala sa panganib. Ngayon, ang unang bagay na kailangan niyang isaalang-alang ay ang pagtakas mula sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, napagtanto din ni Alvin na ang mga sundalo ng Fiery Wind Nation na humaharang sa kanila ay talagang nakikipaglaban sa isa pang grupo ng mga sundalo mula sa Fiery Wind Nation na kalalabas lang. Kahit na ang ilan sa mga taong iyon ay umaatake pa rin sa kanila, ang firepower ay mas mahina kaysa dati. Hindi na kasing delikado ang kanilang sitwasyon tulad ng dati. Ang posibilidad ng pag-alis sa pagkubkob ay lubhang nadagdagan. Sa pag-iisip nito, hindi agad nakatakbo si Alvin. Sa halip, yumuko siya at lumapit kay Ariki at sa iba pa. "Bakit ka bumalik? Di ba sabi ko umalis ka na? Nasaan si Angus?" Tanong ni Ariki, huminga ng malalim. Ang kanyang kaliwang braso ay tinamaan lang ng kalaban at ngayon ay wala ng oras para bendahe ito. Patuloy ang pag-agos ng dugo, at ang kanyang mukha ay napakaputla. Gayunpaman, hindi man lang nabawasan ang kanyang aura. "Captain, nag-aaway sila dyan," sabi ni Alvin, "we should take advantage of this opportunity to break out." Si Angus naman, patay na siya. "Ano, patay na si Angus?" Nagulat si Ariki. Kung ikukumpara sa sarili niyang kaligtasan, mas nababahala siya sa sitwasyon ni Angus. Iyon ay dahil si Angus ang target ng kanilang misyon, at ang dahilan kung bakit sila napunta sa Fiery Wind Nation sa pagkakataong ito.
Kung namatay siya ng ganun-ganun lang, hindi ba't naparito sila ng walang kabuluhan? Magiging walang saysay ba ang lahat ng kanilang mga nakaraang pagsisikap at sakripisyo? Sa isang iglap, hamina ng ilang degrees ang aura ni Ariki. Nang marinig ito ng iba pang miyembro ng koponan, nagsiwalat din sila ng pagtataka at pagkalungkot. Ang kanilang misyon sa pagkakataong ito ay nakatakdang mabaygo. Ang mga pinsalang natamo nila ay walang kabuluhan. Oo, tinamaan si Angus sa puso. Patay na siya, sabi ni Alvin. Napansin din niya ang mga ekspresyon ng kanyang mga kasamahan at alam niya kung ano ang kanilang iniisip, kaya't nagpatuloy siya. Gayunpaman, bago siya namatay, nalaman ko na sa kanya ang sikreto ng space-time key. Kaya, kumpleto na ang aming misyon. Ang kailangan nating gawin ngayon ay umalis ng ligtas sa lugar na ito. Nakuha mo ang sikreto ng space-time key mula sa kanya. Talaga, ang nalulungkot at nabigo na karamihan ay nagulat nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Hanggat natapos ang misyon, sulit ang kanilang mga pinsala at sakripisyo. Sa makatuwid, mas nababahala sila tungkol sa misyon. Oo, sabi ni Alvin. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan ang mga sikretong iyon. Umalis muna tayo dito. Sige, alam din ni Ariki na hindi ngayon ang oras para magtanong ng mga detalye. Ang kaaway ay nakikipaglaban sa kanilang sariling mga tao. Isa itong magandang pagkakataon para makaalis sila. Kung palalampasan nila ang pagkakataong ito, imposible na silang umalis muli. Matapos malaman na nalaman ni Arvin ang sikreto ng space-time key, mula kay Angus, hindi na nila kailangan pang manatili rito. Natapos na nila ang kanilang misyon at ang kailangan lang nilang gawin ngayon ay lumikas ng ligtas. Bukod dito, pagkatapos malaman na natapos na nila ang misyon, isang malakas na pakiramdam ng tiwala sa sarili ang umusbong sa kanilang mga puso, at ang kanilang pagnanais na mabuhay ay sumabog din. Agad na sinundan ng lahat ang dinadaanan ni Alvin at kumalas sa pagkakakulong. Dahil hindi nasugatan si Alvin, binuhat niya ang mga nasugatan ng husto habang ang iilang bahagyang nasugatan ay umalalay sa isa't isa. May mga taong umaatake pa rin sa kanila. Ngunit ang lakas ng mga pag-atake ay mas mahina kaysa dati. Nakita ng lahat na talagang nakikipaglaban ang mga kalaban sa sarili nilang mga tao. Kaya naman, hindi sila tumigil sa pakikipaglaban. Sa halip, binilisan nila ang kanilang pagtakas. Natural na nakita ng mga tao sa kabilang panig ang sitwasyon. Sila ay nababalisa at nais na dagdagan ang lakas ng kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, dahil ang iba pang mga reinforcement ay nasa daan, pinalakas nila ang kanilang mga pag-atake kay Alvin at sa iba pa. Dahil dito, nabawasan ang pressure sa assistant ni Angus at sa iba pa. Hindi nagtagal ay naramdaman ng katulong ni Angus ang pagbabago sa sitwasyon. Alam din niya na ang mga tao sa harap ay inilipat ang focus ng kanilang mga pag-atake sa koponan ng Fender Nation sa harap. Walang pagtutol ang assistant ni Angus sa pag-atake sa mga miyembro ng koponan ng Fender Nation, ngunit kabilang sa kanila ang kanyang superior. Natural na hindi siya makaupo nang walang ginagawa. Kawawang katulong ni Angus. Hindi pa rin niya alam na patay na ang kanyang superior. Ang kanyang superior ay wala sa mga taong nakatakas. Tanging ang koponan ng Fender Nation ay palakihin ang firepower. Huwag mong hayaang salakayin nila ang kabilang panig ng buong kapangahasan. Utos ng assistant ni Angus sa mga tao sa paligid niya. Kaagad, ang firepower sa gilid na ito ay biglang tumaas muli. Agad na naramdaman ng mga tauhan ni Angus ang matinding pressure. Sa isang iglap, napigilan sila ng mga taong nasa likod nila. Ni hindi nila may angat ang kanilang mga ulo, atakihin pa si Alvin at ang iba pa. Sino kayong mga tao? Bakit mo kami inaatake? Nagsasagawa kami ng isang misyon na pigilan ang koponan ng Fender Nation sa harapan. Kung makatakas sila, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Walang magawa ang mga tauhan ni Angus kundi sigawan ang katulong ni Angus, umaasang titigil na sa pag-atake ang kabilang panig. Sa ganoong paraan, maaari silang tumuon sa pag-atake sa koponan ng Fender Nation. Kami ay nasasakupan ni General Angus. Si General Angus ay kabilang sa mga taong nasa unahan. Hindi ka maaaring umatake ng ganito. Masasaktan mo si General Angus. Pakiusap, itigil mo kaagad ang pag-atake. Sumagot naman ang assistant ni Angus nang hindi nagpapakita ng kahinaan. Wala siyang pakialam na ilantad ang kanyang pagkatao. Sa anumang kaso, naisip niyang tutulungan siya ng kanyang superior.
Natural, ang mga nasasakupan ni Dons ay hindi titigil sa pag-atake sa oras na ito. Sa katunayan, nang sila ay umalis, ang commander ng pangkat na ito ay nakatanggap ng isang lihim na utos mula kay Dons. Ang kanilang target ay hindi lamang ang koponan ng Fender Nation, kundi pati na rin ang Angus. Bukod dito, ang prioridad ni Angus ay mas mataas kaysa sa koponan ng Fender Nation. Sa makatuwid, imposible para sa kanila na tumigil sa pag-atake sa oras na ito. Bukod dito, tiyak na dahil alam nila na si Angus ay kabilang sa mga tao sa harap kaya nilalabanan nila ng husto. Ngayong alam na nilang ang mga nasa likod nila ay mga kampo ni Angus, alam na nilang imposibleng makipag-ayos. Walang ibang paraan, kaya lang nilang lumaban. Dahil masyadong mabangis ang pag-atake ng assistant ni Angus, walang choice ang mga tauhan ni Angus kundi ito ng karamihan sa kanilang mga atake sa assistant ni Angus sa halip na sa team ni Alvin. Nagbigay ito sa kanila ng pagkakataong matagumpay na makatakas. Kabanata 2903. Sinamantala ni Alvin at ng iba pa ang panloob na alitan sa pagitan ng mga tao ng Fiery Wind Nation at nakatakas ng may matinding kahirapan. Sa oras na ito, maliban kay Alvin, lahat ay nasugatan. Gayunpaman, tuwang-tuwa sila nang makatakas sila. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na mag-antala. Pagkatapos ng lahat, ang mga sundalo ng Fiery Wind Nation sa likod nila ay maaaring makahabol anumang oras. Sa makatuwid, kailangan nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Mabuti na lang at hindi nagtagal pagkalabas nila sa kagubatan, nakahanap sila ng parking spot. Muli namang matagumpay na nakuha ni Alvin ang lahat ng sasakyan at umalis sila doon. Kakakontak ko pa lang sa mga tao sa bahay. Aayusin nila ang isang spaceship na darating at ibabalik tayo sa lalong madaling panahon. Sa sasakyan, sabi ni Eric sa lahat habang ginagamot niya ang kanyang mga sugat. Mula, nang magpasya silang manatili sa Fiery Wind Nation at hindi na umuwi, hindi na sila nakikipag-ugnayan sa mga tao sa kanilang tahanan. Ito ay upang maiwasang ma-target at malantad ang kanilang mga pagkakakilanlan at sikreto. Bagamat ang mga tao ng Fiery Wind Nation ay karaniwang nakumpirma na sila ay mula sa Windy Wind Nation, hanggat hindi sila nakakuha ng anumang konkretong ebidensya, ang mga tao ng Fiery Wind Nation ay walang magagawa sa kanila. Ngayong natapos na ang kanilang misyon, oras na para ayusin ang kanilang pagtakas. Hindi na kailangang magpatuloy sa pananatili dito. Masasabing ang kanilang operasyon sa pagkakataong ito ay masasabing tagumpay sa ngayon. Nagdulot sila ng malaking kaguluhan sa Fiery Wind Nation sa mahabang panahon, na naging sanhi ng labis na kaba sa mga tao ng Fiery Wind Nation. Ang Jaylee City ay tinatakan, at ang mga tao ng Huahay City ay nasa estado din ng takot. Ngayon, ang mga tao ng Fiery Wind Nation ay pinahirapan ng husto, dahilan upang ang mga tao ng Fiery Wind Nation ay hindi magkaroon ng kapayapaan sa loob ng ilang panahon. Kahit na hindi direktang pinatay nila si Angus, isang general na may mahalagang posisyon sa Fiery Wind Nation. Masasabing sa paggawa nito, nakaganti na sila sa mga tao ng Fiery Wind Nation sa pagsasaayos ng mga tao na salakayin ang kanilang kampo. Bukod dito, nalaman din ni Alvin ang sekreto ng Space-Time Key mula kay Angus. Masasabing matagumpay nilang natapos ang dalawang layunin ng paglusot sa Fiery Wind Nation. Ngayon, hanggat maaari silang makabalik ng ligtas, ang misyon na ito ay matagumpay na matatapos. Dahil dito, bagamat ang lahat ay hindi ganap na nakaligtas sa panganib at may mga sugat pa sa kanilang mga katawan, ang lahat ay mukhang tuwang-tuwa. Kahit na hindi sila makabalik ng ligtas sa huli, sulit ang kanilang paglalakbay sa Fiery Wind Nation sa pagkakataong ito. Arvin, you did very well this time. Kung hindi dahil sa'yo, hindi tayo aabot ng ganito. Hindi tayo magkakagulo ng ganito sa Wild Wind Nation, at hindi natin malalaman ang sekreto ng Space-Time Key, sabi ni Eric kay Arvin. Lahat ay tumingin kay Alvin na may paghanga. Bago ang misyon na ito, narinig na nilang lahat ang pangalan ni Elvan at alam nilang magaling siya sa lahat ng aspeto sa kampo. Gayunpaman, sino sa mga maaaring pumasok sa kampo ang masama? Kaya naman, bagamat wala silang anumang intensyon na i-discriminate si Elvan, hindi nila inaasahan na magiging maganda ang pagganap niya sa misyong ito. Sa kanilang opinyon, narito si Elvan upang makakuha ng karanasan at maging pamilyar sa ritmo ng misyon. Gayunpaman, nang magsimula na ang operasyon,
ipinakita ni Arwen ang kanyang natatanging kakayahan. Maraming beses nang nakatakas sa panganib ang lahat dahil kay Arwen. Dahil na rin sa performance ni Arwen ay nagawa nilang makaligtas sa pagtugis ng Blazing Wind Nation hanggang ngayon at maging ganap na ganap ang misyon. Masasabing malaking papel ang ginampanan ni Arwen sa misyong ito. Ang kanyang tungkulin ay hindi mapapantayan ng iba. Siya ay mas mahalaga kaysa sinuman sa kanila. Bahagyang napahiya si Arwen na hindi nagbago ang ekspresyon sa harap ng panganib nang marinig ang papuri ni Eric. "This time, salamat sa lahat. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin," ani Arwen. "Huwag kang mahinhin," sabi ni Eric. Sabi ni Ariki, "Sa kampo, lahat ay humahanga sa mga taong may kakayahan. Ikaw ay may kakayahan, kaya lahat kami ay nagtitiwala sa iyo at humahanga sa iyo. Normal lang iyon. Ang pinakamalaking kredito para sa operasyong ito ay sa iyo. Totoo iyon. Hindi na kailangang magpakumbaba." "Oo, Arwen, ang ganda talaga ng performance mo this time," the other team members said. Si Arwen ay mas bata sa kanila at mas maiksi ang panahon sa kampo kaysa sa kanila. Ang pagiging mahusay na, gumanap sa ilalim ng gayong mga kalagayan ay sapat na upang ipakita na ang kanyang kinabukasan ay walang limitasyon. Lalong nahiya si Arwen. Mabilis na pinaandar ang sasakyan, naiwan sa likuran nila ang kagubatan. Mabilis na nakarating sa tainga ni Dons ang balita ng pagtakas ng koponan ng Wind Nation. Kung tutuusin, siya na ngayon ang namamahala sa bagay na ito. Nang matanggap niya ang balita ng pagtakas ng koponan ng Wind Nation, nakatanggap din siya ng isa pang balita. Patay na si Angus. Ang kanyang bangkay ay natagpuan sa kalaunan ng mga sundalo ng Blazing Wind Nation. Kung namatay ba siya sa kamay ng mga sundalo ng Blazing Wind Nation o team ng Wind Nation, hindi pa rin alam. Pagkatapos ng lahat, magkabilang panig ay nakikibahagi sa isang matinding labanan sa oras na iyon. Kahit ano ay maaaring mangyari. Matapos malaman na patay na si Angus, tuwang-tuwa si Dons. Angus at Dons ay palaging kakumpetensya. Ang dalawa ay kabilang sa dalawang magkaibang grupo at noon pa man ay nag-aaway sila. Sa buong panahon, pinipigilan ni Angus si Dons. Bilang resulta, ang katayuan ni Angus sa Blazing Wind Nation ay palaging mas mataas kaysa sa Dons. Matagal nang hindi nasisiyahan si Dons dito. Gayunpaman, nagkaroon din si Angus ng suporta ng isang makapangyarihang grupo sa likod niya. Sa makatuwid, napakahirap para sa Dons na sugpuin o lampasan ang Angus. At sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng hakbang kay Angus. Si Dons ay tiyak na nahawakan ito at lubos na nasiyahan sa huling resulta. Patay na si Angus. Si Angus, na laging sumusupil sa kanya, ay namatay ng ganoon. Naramdaman pa nga ni Dons na ang bagay na ito ay medyo hindi totoo. Gayunpaman, kasabay nito, masaya lang ang naramdaman niya at wala ni Katie Ting na pakikiramay. Tulad ng para sa mga sundalo ng Wind Nation, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa kanila. Hindi niya alam ang relasyon ng mga taong iyon at ng space-time key, ni hindi niya alam na si Arwen ang may space-time key. Pagkatapos ng lahat, si Angus ang namamahala sa bagay na ito dati, at halatang imposible para kay Angus na sabihin ang totoo tungkol sa bagay na ito kay Dons. Sa makatuwid, itinuring lamang ni Dons ang paglusot ni Eric at ng iba pa bilang isang napaka-ordinaryong gawa. Ang ganitong gawain ay nangyayari taon-taon, at ganoon din ang gagawin ng Blazing Wind Nation. Sa makatuwid, sa opinyon ni Dons, ang pagtakas ng ilang miyembro ng Wind Nation ay hindi isang malaking bagay. Sa katunayan, nagpapasalamat pa nga siya kay Eric at sa iba pa. Kung hindi dahil kay Eric at sa iba pa, paano siya magkakaroon ng ganoong pagkakataon para patayin si Angus? Ang mga sundalo ng Wind Nation ay kanyang mga benefactors. Kabanata 2904. Nang makitang tinulungan siya ng mga sundalo ng Fengli Nation na alisin si Angus, hindi niya kayang patayin silang lahat. Sa makatuwid, matapos malaman na nakatakas si Eric at ang iba pa, hindi nagpadala si Dons ng malaking bilang ng mga tropa upang tugisin at lipulin sila. Sa halip, itinuon niya ang buong atensyon sa pakikitungo sa katulong ni Angus at sa mga sundalong dala nito. Ang mga taong ito ay mga hardcore na taga-suporta ni Angus, at natural, sila ay mga kaaway ni Dons.
Natural na gusto ni Dons na gamitin ang pagkakataong ito para tuluyang mapuksa ang mga ganitong tao. Sa makatuwid, pagkatapos makumpirma na patay na si Angus, hindi kaagad nagpadala si Dons ng mga tao para habulin si Eric at ang iba pa. Sa halip, pinalibutan niya ang katulong ni Angus at ang mga taong kasama niya. Sa oras na ito, hindi pa alam ng assistant ni Angus at ng iba pa na patay na si Angus. Naramdaman na lang nila na lumalakas ang pressure na kinakaharap nila. Parami ng parami ang umaatake sa kanila, at dumarami rin ang mga nasawi sa kanilang panig. Ang katulong ni Angus ay nagsimulang mag-alala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan. Sa una, naisip niya na ang kanyang mga pag-atake ay magagawang pilitin ng kabilang partido na huminto. Pagkatapos ng lahat sila ay bahagi ng hukbo ng Firewind Nation at isang pamilya. Imposibleng palakihin nila ang sigalot. Ang kanilang target ay ang maliit na koponan mula sa Windwind Nation. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto ng katulong ni Angus na siya ay mali. Hindi lamang ang kanilang mga pag-atake ay hindi nagpatigil sa kabilang panig, ngunit ang kabilang panig ay nagpapataas din ng lakas ng putok sa kanilang panig. Kung tutuusin, may mga taong dumarating mula sa lahat ng direksyon upang palibutan sila. Nagulat ang assistant ni Angus at mabilis na tumawag ng karagdagang reinforcements. Ang mga taong nakontak niya ay natural na mga taga-suporta ni Angus. Hindi pa rin nila alam na pinatay si Angus, kaya pagkatapos matanggap ang utos mula sa katulong ni Angus ay sumugod silang lahat. Dahil dito, ang dalawang partido mula sa magkaibang kampo ay nagsimulang maglaban ng mabangis sa gubat na ito. Ang saklaw ng labanan ay lumaki at lumaki. Nakatanggap din ng balita ang iba pang mga nakatataas ng Blazing Wind Nation at agad na dumating upang mamagitan. Ito ay isang panloob na labanan, at hindi nila gustong maubos ang kapangyarihang panlaban ng kanilang bansa sa walang kabuluhang panloob na labanang ito. Bukod dito, nalaman din nila ang tungkol sa pagkamatay ni Angus. Patay na si Angus, kaya hindi na kailangang magpatuloy ang ganitong uri ng labanan. Kahit na ang mga tao ni Angus ay tiyak na masusupol pagkatapos, ito ay mas mabuti pa rin kaysa mamatay sa gubat na iyon. Sa ilalim ng interbensyon ng iba, sa wakas ay tumigil ang labanan sa kakahuyan. Sa oras na ito, nakatanggap din ang mga tao sa panig ni Angus ng balita ng pagkamatay ni Angus. Biglang nagpanik ang maraming tao. Sa kanila, ang pinakanataranta ay ang katulong ni Angus. Originally, ang dahilan kung bakit ang katulong ni Angus ay naglakas loob na makipag-away sa mga taong kaharap niya ay dahil nasa kanya si Angus bilang kanyang backup. Hanggat kaya niyang iligtas si Angus, gaano man kalaki o kabagsik ang gulo na idinulot niya rito, walang magiging problema. Tutulungan siya ni Angus na linisin ang kalat. Sa makatuwid, ang katulong ni Angus ay hindi natatakot na masaktan ng mga taong iyon. May tiwala siyang ipagpatuloy ang paggawa ng gulo. Pagkatapos ng lahat, ang katayuan ni Angus sa Fiery Wind Nation ay hindi mababa. Kaya niyang lutisin ang karamihan sa mga problema. Pero ngayon, nabalitaan niyang patay na si Angus. Paano ito tatanggapin ng katulong ni Angus? Kung tutuusin, sinusundan niya si Angus sa loob ng maraming taon. Alam niya ang maraming sikreto ni Angus. Kinatawan din niya si Angus at nasaktan ang maraming tao. Masasabing naging maayos siya sa Fiery Wind Nation dahil nasa likod niya si Angus. Ngunit kung walang proteksyon ni Angus, madudurog siya ng mga taong nasaktan niya sa ilang minuto. Kaya naman labis na kinabahan ang katulong ni Angus nang siya ay kinidnap ng mga taga-Funny Nation. Kaya naman gustong-gusto niyang iligtas si Angus. Pero ngayon, sinabihan siyang patay na si Angus. Wala na ang backer niya. Paano kaya ito? Hindi matanggap ng katulong ni Angus ang katotohanan ito. Ngunit ang balitang ito ay ipinasa mula sa itaas, kaya hindi ito dapat mali. Kaya kahit hindi niya matanggap ay wala siyang magagawa. Tapos na. Matapos makumpirma na ito ang katotohanan, ang katulong ni Angus ay nasa isip lamang ang salitang ito. Tapos na talaga siya. Kung walang proteksyon ni Angus, tiyak na maghihiganti sa kanya ang mga taong nasaktan niya. Wala sa mga taong iyon ang madaling pakitunguhan. Bukod dito, upang mailigtas si Angus, pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan at nakipaglaban sa mga taong iyon sa mahabang panahon. Siguradong galit na galit ang mga nasa likod niya. Pagkatapos ng araw na ito, tiyak na maghihiganti sila sa kanya.
Ngayong wala na siyang susuporta sa kanya, maaari na lang siyang umasa sa sarili niyang kakayahan. Imposibleng maiwasan niya ang paghihiganting ito. Anong dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Paulit-ulit na tanong ng assistant ni Angus sa kanyang isip, nag-iisip ng solusyon. Ang tanging naiisip niyang solusyon ay ang pagtakas. Ang mas malayo mas mabuti. Pinakamabuting makatakas siya sa bansang Fanyi dahil hanggat nananatili siya sa bansang maapoy na hangin, hindi siya makakaligtas. Sa pag-iisip nito, wala nang pakialam ang katulong ni Angus. Mabilis siyang nakahanap ng sasakyan at nagmamadaling umalis nang walang sinasabi. Gusto niyang makatakas sa lugar na ito at makaalis ng bansa bago pa makapag-react ang iba. Gayunpaman, ang hindi alam ni Angus ay matagal na siyang pinuntirya. Bilang katulong ni August, kilalang-kilala siya sa mga matataas na echelon ng Fiery Wind Nation. Sa makatuwid, maraming tao ang nakakakilala sa kanya, at alam ng mga taong iyon ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya naman, maraming tao ang nakabantay sa kanya sa mahabang panahon. Ito ay nasa ilalim din ng mga tagubilin ni Dons. Bilang sinumpaang kaaway ni Angus, nagkaroon ng mga salungatan si Dons sa katulong ni Angus noon. Maraming beses pang ang pinuntirya ng assistant ni Angus si Dons sa publiko dahil may suporta siya kay Angus, kaya natural na may sama ng loob si Dons sa kanya. Ngayong patay na si Angus, oras na para ayusin ang score. Siyempre, hindi papayag si Dons sa assistant ni Angus. Kung ang katulong ni Angus ay palaging nasa publiko, maaari lamang maghintay si Dons. Gayunpaman, ang katulong ni Angus ay nadala ng maaga dahil sa kanyang pagkakonsensya, na nagbigay ng pagkakataon kay Dons. Kaya naman, ilang sandali lang pagkaalis ng assistant ni Angus, sinundan siya ng ilang tao. Ang katulong ni Angus ay balisa kaya hindi niya napansin ang sitwasyon at nagmaneho pa rin. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ang balitang na aksidente ang assistant ni Angus. Nasunog at naging abo ang kanyang sasakyan at buong katawan sa pagsabog ng sasakyan. Walang natira. Ito ay isang miserableng kamatayan. Kabanata 2905. Walang pakialam si Alvin at ang iba pa sa sitwasyon ni Assistant Angus at ng iba pa sa oras na ito. Natapos na ang kanilang misyon. Nagdulot na sila ng malaking kaguluhan sa Fiery Wind Nation. Kung ano ang susunod na mangyayari, hindi nila iyon inaalala. Nais lamang nilang makabalik ng ligtas sa kanilang bansa. Ang ikinagaan ng loob ni Alvin at ng iba pa ay ang mga taga-Fiery Wind Nation ay tila walang interes na tugisin sila. Sila ay nagpadala lamang ng ilang mga tao upang habulin sila sa simbolikong paraan. Matapos silang madaling iwaksi ni Ariki, wala na silang nakitang humahabol. Pagkatapos nilang magpalit ng sasakyan sa kalagitnaan, wala silang makitang humahabol sa likod nila. Nakahinga ng maluwag ang mga taong nakatakas lang mula sa panga ng kamatayan. Kung wala ang mga sundalo ng Blazing Wind Nation na humahabol sa kanila na parang mga lobo, mas nakaka-relax sila. Siyempre, hindi sila nang ahas na lubusang magpahinga bago sila bumalik sa kanilang bansa. Sa kabutihang palad, na-relax ng Firewind Nation ang kanilang pagtugis. Ang mga especially iyan ng kanilang bansa sa Firewind Nation ay gumawa ng paraan para makatakas sila. Sila ay matagumpay na nagsimula sa kanilang sariling paglalakbay pabalik sa kanilang bansa. Sa kabilang banda, dinala ni Huang Feng ang tatlong babae pabalik sa Jiangzhou. Hindi sila nagtagal sa Huaizhou. Matapos sagutan ng tatlong babae ang kanilang mga aplikasyon, lumipad na ang kanilang mga puso. Gusto nilang lahat na pumunta sa Jiangzhou sa lalong madaling panahon. Si Huang Feng mismo ay nadama din na walang kabuluhan ang manatili sa Huaizhou. Kaya naman, ang apat sa kanila ay sumugod sa Jiangzhou sa lalong madaling panahon. Pagdating nila sa Jiangzhou, nilinis na ni Su Yamo at ng iba pa ang mga kwarto ng tatlong babae. Nagayos din sila ng welcome banquet. Sister Yamo, Sister Mazo, Sister Mengjiao, na-miss kita ng sobra. Magiliw silang binati ni Huang Tingting nang makita niya sila. Gayunpaman, nadama niya na mas maraming oras para sa kanya upang batiin ang mga hipag na ito sa hinaharap dahil dadami ang bilang ng mga tao. Binati din ni Mengmeng at Wenwen si Su Yamo at ang iba pa. I missed you too. I asked your brother to bring you here kanina. Nakangiting sabi ni Su Yamo. Dahil sa pagbabalik ni Huang Feng at pagdating ni Huang Tingting at ng iba pa, naging masigla muli ang buong villa. Ang batang babae,
si Zhu Mengzhu, ay natural na hindi makaligtaan ang gayong masiglang okasyon. Siya rin ang pinakanasiyahan sa paglalaro. Nang makita ni Zhu Lingyo na sobrang saya ng kanyang anak, puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Simula nang makilala nila si Huang Feng, malaki na ang pinagbago ng buhay nila. Mas masigla rin ang kanilang anak kaysa dati. Gayunpaman, kasabay nito, palagi niyang binabanggit ang pangalan ni Huang Feng. Araw-araw, sasabihin niya na gusto niyang pumunta sa lugar ni Huang Feng para maglaro. Kamakailan, hindi alam ni Zhu Lingyun kung ito ba ay sariling ideya ng batang babae o ang turo ng kanyang ina. Nalaman ni Zhu Lingyun na hindi lamang paulit-ulit na sinasabi ng batang babae na gusto niyang pumunta rito para maglaro, ngunit madalas din niyang sabihin na gusto niyang maging ama niya si Huang Feng. Nais niyang mamuhay ito sa kanya tulad ng isang tunay na ama, hindi isang ama. Ang nasabing kasabihan ay nagpablush kay Zhu Lingyun sa tuwing naririnig niya ito. Pinaalalahanan din niya ang kanyang anak na huwag magsalita ng ganoong mga salita sa harap ni Huang Feng. Sa katunayan, alam ni Zhu Lingyun na noon pa man ay gusto ng kanyang ina na mas mapalapit siya kay Huang Feng. Maraming beses na itong sinabi sa harap niya, lantaran man o patago. Ngayon, biglang sinabi ng batang babae ang mga ganoong salita. May dahilan si Zhu Lingyun para maghinala na ang kanyang ina ang nag-udyok nito sa likod ng mga eksena. Minsan ding tinanong ni Zhu Lingyun ang kanyang sarili kung posible ba ang ganitong bagay. Ang sagot ay hindi niya nagustuhan ang sitwasyong ito, ngunit kung siya ang magkukusa, mapapahiya siya, kahit na medyo kinakabahan at natatakot. Si Zhu Lingyun ay mas matanda ng ilang taon kay Huang Feng. Bukod dito, siya ay may asawa at nagkaroon ng mga anak. Dahil dito ay nakadama siya ng mababang loob nang harapin niya si Huang Feng. Bukod dito, isa lamang siyang ordinaryong white-collar worker, ngunit nagkaroon ng matagumpay na karera si Huang Feng. Marami siyang industriya sa loob at labas ng bansa at kilalang kilala siya. Ang taong iyon ay hindi niya kayang abutin, kaya wala siyang lakas ng loob na magkusa para pag-usapan ang bagay na ito. Bilang karagdagan, hindi nagkukulang si Huang Feng ng mga babae sa paligid niya. Bukod dito, lahat sila ay hindi mas masahol kaysa sa kanya at mas bata kaysa sa kanya. Dahil dito, hindi gaanong kumpiyansa si Zhu Lingyun. Ang tanging kalamangan niya ay nawala. Sa makatuwid, si Zhu Lingyun ay nagkusa upang maiwasan ang bagay na ito. Hindi niya ito inisip at hindi niya inisip. Gayunpaman, kahit na gusto niyang gawin ito, mahirap ito dahil ang batang babae ay kailangang tumakbo dito tuwing 2 o 3 araw. Natural na kailangan niyang sundin siya. Sa ganitong paraan, nagkaroon sila ni Huang Feng ng mas maraming pagkakataon na magkita. Nang makita niya si Huang Feng, natural niyang naiisip ang bagay na ito sa kanyang isipan. Ate Lingyun, bakit hindi ka bumangon at maglaro? Nang si Zhu Lingyun ay lihim na tumingin kay Huang Feng, lumapit si Suyamo na may dalang isang baso ng red wine. Natarante si Zhu Lingyun sa isang iglap, na parang natuklasan ang kanyang sikreto. Bahagyang namula ang mukha niya at sabi niya, ayoko nang lumipat. Matanda na ako, hindi ko kayang ikumpara sa inyo mga kabataan. Ang edad ay palaging sakit sa puso ni Zhu Lingyun. Ate Lingyun, hindi ka naman matanda. Magkasing edad lang tayo. Nakangiting sabi ni Suyamo, kapag naglalakad ka sa labas, talagang walang mag-iisip na ikaw ay isang ina na may anak. Marahil ay iniisip nila na ikaw ay isang estudyante pa rin sa kolehiyo. Nang marinig ang mga salita ni Suyamo, medyo napahiya si Zhu Lingyun at sinabing, nagmamalabis ka. Hindi ako nagmamalaki. Tingnan mo, kahit si Huang Feng ay nabighani sa iyo, sabi ni Suyamo. Walang kamalay-malay na sumulyap si Zhu Lingyun kay Huang Feng, pagkatapos ay binawi ang kanyang tingin at sinabing, syempre hindi. Nasa iyo ni Huang Feng. Paano siya nabighani sa akin? Totoo naman. I heard it from him with my own ears. Sinabi ni Suyamo, kaya, Sister Lingyun, huwag mong maliitin ang iyong sarili. Napaka-charming mo. Hindi maintindihan ni Zhu Lingyun kung bakit nagkusa si Suyamo na kausapin siya at nagkusa na pag-usapan ang paksang ito. Bukod dito, patuloy niyang tinatanong ang kanyang sarili sa kanyang puso, ganyan ba talaga ako kaakit-akit? Talaga bang mabigani ko si Huang Feng? Hindi ba mararamdaman ni Huang Feng na masyado na akong matanda? Panipi, ang mga salita ni Suyamo ay nagpasimulang hayaan ni Zhu Lingyun na tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon.
Tumingin si Suyamo kay Zhu Lingyun, na halatang may iniisip, na may ngiti sa kanyang mukha. Ang piging ay tumagal hanggang huli na. Matapos kunin ni Zhu Lingyun ang maliit na batang babae, si Huang Feng at ang iba ay nagayos din at handa ng magpahinga. Siyempre, bago magpahinga, tiyak na kailangang tingnan ni Huang Feng ang kanyang storage box. Hindi niya alam kung may mga bagong gamit sa storage box nang ilang araw siyang wala rito. Hindi binaygo ng resulta si Huang Feng. Sa mahiwagang storage box, may isa pang bagay, isang bagay na parang bato. Space-time key, isang hiyas na may kakayahang mag-teleport. Ang pagpapakilala ay napakasimple, tungkol sa kung paano gamitin ito partikular, hindi alam ni Huang Feng. Kabanata 2906. Ito ba ay isang hiyas? Kinuha ni Huang Feng ang parang bato na tinatawag na space-time key sa kanyang kamay at tiningnan ito ng mabuti. Nagmistulang bato ang kulay abong bagay na ito kahit paano niya ito tingnan. Walang paraan upang iugnay ito sa salitang hiyas. Gayunpaman, hindi magiging mali ang pagpapakilala ng storage box. Hindi bababasa, hindi ito naging mali dati. Ayon sa paglalarawan ng kahon ng imbakan, ang bagay na ito ay talagang may kakayahang mag-teleport, na napakaganda. Ang anumang bagay na may kakayahang mag-teleport ay isang kayamanan, dahil ang teleportasyon ay nangangailangan ng pagtawid sa kalawakan, na talagang hindi isang bagay na maaaring gawin ng mga ordinaryong bagay. Gayunpaman, kung paano gamitin ang hiyas na ito, kung gaano karaming mga tao ang maaaring mag-teleport, kung paano ito buksan, kung ano ang kailangan, at kung gaano katagal ang pagitan, walang anuman sa pagpapakilalang ito. Sa makatuwid, nalito si Huang Feng. Bagamat alam niya na ito ay isang kayamanan, walang paraan upang magamit ito. Mukhang may iwan ko lang ito sa ilalim ng storage box. Kung walang instruction manual, hindi talaga magagamit ang bagay na ito. Sabi ni Huang Feng sa sarili. Gayunpaman, nang malapit nang itabi ni Huang Feng ang bagay na ito, dalawa pang bagay ang lumipad mula sa kanyang storage ring. Super Armor, espesyal na battle spaceship. Ang pangatlong bagay ay ang bato na kakakuha lang ni Huang Feng na mukhang ordinaryo sa ibabaw. Nang makita ang sitwasyon sa harap niya, pamilyar si Huang Feng sa susunod na mangyayari. Mag-teleport na naman siya. Hindi inaasahan ni Huang Feng na ang tila ordinaryong hiyas na ito, ngunit ang pagpapakilala ay napakalakas, talagang nagmula sa parehong espasyo-oras ng dalawang bagay na iyon. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa kanilang pagpapakilala, tila hindi ito kakaiba. Malinaw, ang space-time kung saan orihinal silang tatlo ay dapat na isang high-tech na space-time. Sa space-time na iyon, may mga spaceship, armor, at iba pa. Ang antas ng teknolohiya ay mas mataas kaysa sa lupa. Dahil dito, nagkaroon ng maraming inaasahan si Huang Feng para sa teleportasyong ito. Hindi siya nagreklamo tungkol sa pagkakaroon ng napakaraming high-tech na teknolohiya. Pagkatapos pumunta sa space-time na ito sa oras na ito, dapat siyang makahanap ng isang pagkakataon upang makakuha ng higit pa. Bilang karagdagan, si Huang Feng ay masyadong interesado tungkol sa hiyas na may kakayahang teleportasyon na tinatawag na space-time key. Kung ang kakayahan sa teleportasyon ng hiyas na ito ay sapat na malakas, ibig sabihin ba nito ay magagamit din niya ito upang i-teleport ang sarili sa ibang mga lugar, o kahit sa buwan? Hindi ito imposible. Pagkatapos ng lahat sila ay naglalakbay sa kalawakan. Ang distansya lamang ay sapat na upang hatiin ang sapat na mga hadlang sa espasyo. Sa makatuwid, naisip na ito ni Huang Feng. Pagkatapos ng teleportasyon na ito, ang isa ay upang makakuha ng mas advanced na teknolohiya, at ang isa ay upang malaman ang sekreto ng hiyas na ito. Habang palaki ng palaki ang puyo ng tubig sa harap ni Huang Feng, pumunta si Suyamo sa pintuan ng kwarto ni Huang Feng at nakita ang eksena sa harap niya. Sa pangkalahatan, nagkaroon ng konsensus sa mga kababaihan sa villa. Iyon ay, kapag wala si Huang Feng dito, hindi sila kailanman papasok sa silid ni Huang Feng dahil ang silid na ito ay naglalaman ng pinakamalaking sekreto ni Huang Feng. Ang lahat, maliban kay Huang Feng, ay hindi maaaring makipag-ugnayan dito ng pribado. Kahit na nandito si Huang Feng, kung gustong pumasok ng mga babae, kailangan muna nilang kumatok sa pinto. Ito ay hindi dahil sa pagiging magalang, ngunit dahil din sa pagkakaroon ng sekreto.
Hindi nila gustong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Huang Feng o ang iba pa. Kahit na ang lahat ay nagtiwala na sa isa't isa, minsan kailangan pa rin nilang bigyang pansin. Maging si Suyamo ay nagbigay pansin sa sitwasyong ito. Bukod dito, bilang pangunahing asawa, siya ang nanguna sa usaping ito. Siyempre, naramdaman mismo ni Huang Feng na hindi na kailangan na gawin ito. Kung hindi siya magtitiwala sa kanila, hindi niya sasabihin sa lahat ang sikreto ng storage box. Sa makatuwid, hindi niya sinasadyang isara ang pinto sa bawat oras. Sa totoo lang, malaki ang tiwala niya sa mga babae. Nang makita ni Suyamo ang eksena sa kanyang harapan, alam din niya kung ano ang susunod na mangyayari. Dahil hindi ito ang unang beses na nakita niya ito, hindi siya nagulat. Gayunpaman, hindi niya namamalayan na lumingon-lingon pa rin siya dahil may 3 pang tao sa villa ngayon. Hindi alam ng 3 tao ang sikreto ng storage box. Kung nakita nila ang eksenang ito sa harap nila, hindi ito maipaliwanag ni Huang Feng. Sa kabutihang palad, si Huang Tingting at ang dalawa pa ay nakabalik na sa kanilang mga silid upang maghugas. Bukod dito, ang teleportasyon ni Huang Feng sa pagkakataong ito ay hindi magtatagal. Malapit na siyang bumalik. Marahil, hindi malalaman ni Huang Tingting at ng iba pang dalawa. Gayunpaman, nagkaroon din ng problema dito. Mula ngayon, si Huang Tingting at ang dalawa pa ay titira sa villa. Bukod dito, sila ay karaniwang nakatira sa villa para sa kanilang 4 na taon sa universidad. Ang sikreto ni Huang Feng ay maaaring hindi matuklasan nilang 3 sa maikling panahon, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, walang makakasiguro na ang sikretong ito ay hindi mabubunyag. Sa partikular, hindi alam ni Huang Tingting at ng dalawa pa ang sikreto ng storage box. Marahil ay pupunta sila sa silid ni Huang Feng upang maglaro minsan. Sa oras na iyon, malaki ang posibilidad na may matutuklasan sila. Gusto ba niyang itaboy silang 3? Ito ay malinaw na hindi posible. Una sa lahat, ang 3 maliliit na babae ay napaka-cute, maganda ang ugali, at matino. Nag-aatubili si Huang Feng na itaboy sila. Si Suyamo at ang iba ay nag-aatubili din. Sa kanilang 3, mas masigla ang villa. Bilang karagdagan, si Huang Tingting ay biolohikal na kapatid ni Huang Feng. Ang pagtatiboy sa kanyang biolohikal na kapatid na babae, ang kanyang hipag, ay halatang hindi makatwiran at hindi katanggap-tanggap. Kapag nalaman ito ng ina ni Huang Feng, malamang na pagagalitin niya si Huang Feng hanggang mamatay. Kahit na gusto nilang pumasok sa bahay ni Huang Feng sa hinaharap, magiging napakahirap para sa kanila. Para naman sa mga magulang ni na Mengmeng at Wenwen, hiniling nila kay Huang Feng na alagaan mabuti ang 2 babae, at nangako si Huang Feng sa kanila. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ng kanilang pangako, sila ay itinaboy. Hindi ito nararapat. Bukod dito, ang 2 babae ay matalik na kaibigan ni Huang Tingting. Kung sila ay itataboy, si Huang Tingting ay tiyak na malungkot at hindi ito matatanggap. Makakaapekto pa ito sa relasyon nila ng hipag na ito. Kaya naman, tiyak na hindi maitaboy ang 3. Kung hindi sila maitaboy, sa villa na lang sila tumira. Kung ganoon, maaaring matuklasan ang sikreto ni Huang Feng. Sa makatuwid, iniisip na ni Suyamo kung paano lutisin ang problemang ito. Dahil malamang na mangyari ito, natural na kailangan nilang gumawa ng mga plano ng maaga. Sa oras na ito, hindi alam ni Huang Feng na napakaraming iniisip ni Suyamo sa pamamagitan lamang ng pagsulyap sa kanya na malapit ng i-teleport. Hindi man lang niya naisip na may mali dito. Sa kanyang opinyon, ito ay isang ordinaryong teleportasyon lamang. Maraming beses na siyang nag-teleport. Sino ang mag-aakala na si Suyamo ay makakapag-isip ng napakaraming bagay sa isang iglap? Kabanata 2907. Matapos tumanggo si Huang Feng kay Suyamo, sinipsip siya sa puyo ng tubig na lumitaw sa kanyang harapan. Tumingin si Suyamo sa paligid, nag-aalala na ang teleportasyon ni Huang Feng ay makikita ng iba. Buti na lang at walang ibang tao sa paligid, lalo na ang 3 maliliit na babae. Nasa kanya-kanyang kwarto silang lahat at hindi lumabas. Sandali lang, basta walang nakakakita ngayon. Naisip ni Suyamo sa kanyang puso. Sa kabilang panig, natapos na ni Huang Feng ang teleportasyon at pumasok sa ibang mundo. Tumingin si Huang Feng sa paligid at hindi alam kung nasaan ito. Gayunpaman, hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na mag-teleport, kaya hindi siya nagpanik.
Pagkatapos ng bahagyang paghinto, nagsimula siyang maunawaan ang nakapaligid na sitwasyon at kung nasaan siya. Hindi nagtagal, nagkaroon si Huang Feng ng paunang pag-unawa sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay talagang tulad ng nahulaan niya noon, isang high-tech na mundo. Ang antas ng teknolohiya dito ay malinaw na mas mataas kaysa sa Earth. Sa Earth, dahil kay Huang Feng kaya dahan daw ang lumitaw ang ilang hover car. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang mga hover car na iyon ay nasa kamay lamang ng ilang mayayamang tao. Ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang magmaneho ng mga ordinaryong kotse. Wala silang pera at wala silang maraming channel para makabili ng mga hover car. Bagamat hindi sinasadya ni Huang Feng na ibenta ang mga sasakyang iyon sa mga mayayaman lamang, ang mga taong iyon ay laging may paraan para makuha ang mga sasakyang iyon. Sa makatuwid, sa ngayon, sa Earth, ang pagmamayari ng isang hover na kotse ay isang simbolo ng katayuan, at ito rin ang gustong makita ni Huang Feng. Sa ganitong paraan, natural na magiging sikat ang kanyang sasakyan, at pahahalagahan ang kanyang kumpanya. Pero iba dito, hanggat tumangala ang isa, maraming hover na sasakyan ang nagmamaneho sa kalangitan. Sila ay makapal na nakaimpake, tulad ng mga ibon sa kalangitan. Marami sila, at napakayaman din ng mga modelo nila. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga modelo. Malinaw, pinasok ng mga hover car ang buhay ng mga ordinaryong tao dito. Kahit ang mga ordinaryong tao ay kayang magmaneho ng mga hover na sasakyan. Siyempre, mayroon ding mga ordinaryong kotse sa Earth, at mayroon ding mga bus at bus. Gayunpaman, ayon sa mga pagtatanong ni Huang Feng, ang mga sasakyang ito ay ang paraan ng transportasyon para sa ilan sa pinakamababang uri ng mga tao. Bukod dito, ang mga kotse na ito ay napakakaunti sa bilang, at hindi sila nagsunog ng gasolina, ngunit isang bagong uri ng sintetikong material. Nang malaman ni Wu Fan ang sitwasyong ito, nagningning ang kanyang mga mata. Bagamat nagsimula ng lumitaw ang mga hover car sa Earth dahil sa kanya, kakaunti ang mga tao ang pamilyar sa mga hover car. Sa mahabang panahon, mahirap para sa mga hover na sasakyan na maging popular. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga paraan ng transportasyon ng mga tao ay mga fuel car pa rin. Siyempre, mayroon ding mga enerhiya na kotse ngayon, ngunit wala silang bentahe sa mga tuntunin ng pagganap, kaya't hindi gaanong bumili ang mga ito. Sa makatuwid, karamihan sa mga kotse sa Earth ay mga fuel car pa rin. Bukod dito, ang bilang ay hindi umabot sa punto ng saturation, at ang bilang ay patuloy na tataas. Ang mga fuel car na ito ay gumamit ng gasolina. Hindi lamang mataas ang presyo, ngunit seryoso rin itong nadumihan ang kapaligiran. Gayunpaman, ang bagong sintetikong material na tinatawag na Li, nakakatanong lang ni Huang Feng ay maaaring ganap na palitan ang gasolina. Hindi lamang mas mababa ang presyo kaysa sa gasolina, ngunit ang pinakamahalaga, ang material na ito ay hindi magpaparumi sa kapaligiran pagkatapos itong masunog. Sa halip, ito ay sumangga na parang tubig, at wala itong epekto sa kapaligiran. Sa makatuwid, agad na naisip ni Huang Feng kung gaano kaliwanag ang mga prospect ng bagong synthetic na material na ito sa Earth. Pagkatapos ng lahat, ang gasolina ay isang hindi nababagong material. Sa tuwing gagamitin, mauubos. Maraming mga bansa sa Earth ang nagsasaliksik ng enerhiya na maaaring palitan ang gasolina, ngunit sa ngayon, ang pag-unlad ay tila hindi masyadong maayos. Hindi banggitin ang iba pang mga aspeto, ngunit sa lugar ng mga kotse, bagaman mayroong mga enerhiya na kotse at mga dekuryenteng kotse, ang epekto ay hindi maganda. At ang sangkap na ito na tinatawag na Li, ay maaaring palitan ang gasolina. Bagamat hindi nito ganap na mapapalitan ang papel ng gasolina, ang epekto ay napakalaki rin. Sa makatuwid, hanggat lumitaw ang material na ito, tiyak na magiging tanyag ito. Higit pa rito, ang presyo nito ay mas mababa, at hindi ito nakakadumi sa kapaligiran. Ngayon, ang mga tao sa Earth ay nagbigay ng higit na pansin sa kapaligiran kaysa maraming taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng lahat, ang mga kondisyon ng pamumuhay ng mga tao ay mas mahusay, at sila ay nagbigay ng higit na pansin sa kanilang sariling kalusugan. Ang material na ito na tinatawag na Li ay hindi magpaparumi sa kapaligiran. Kung ito ay na-advertise kasama nito, ito ay sapat na upang makaakit ng maraming pansin.
Hindi inaasahan ni Huang Feng na makakatagpo siya ng ganoong bagay ng kara-rating lang niya rito. Nagkaroon din siya ng kanyang unang layunin. Iyon ay, bago siya umalis, kailangan niyang kunin ang teknikal na pamamaraan ng material na kooperatiba na ito at dalhin ito sa Earth. Bilang karagdagan sa pag-alam na maraming nasuspine na mga kotse dito, at ang mga kotse ay gumagamit ng bagong enerhiya, tinanong din ni Huang Feng na mayroon ding mga spaceship. Ang mga bagay na iyon ay kontrolado ng Estado. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay bibili ng ilang sibilyan na sasakyang pangkalawakan para sa interstellar navigation, paggalugad, transportasyon ng mga materyales, at iba pa. Gayunpaman, ang pagganap ng mga sasakyang pangkalawakan na ito ay karaniwan at hindi masyadong mataas. Walang paraan upang ihambing ito sa uri ng mga sasakyang pangkalawakan na maaaring gamitin para sa labanan. Siyempre, kahit na walang paraan upang ihambing sa mga sasakyang pangkalawakan na ginamit para sa labanan, para kay Huang Feng at sa mga tao sa Earth, ito ay isang high-tech na produkto pa rin. Hindi ito available sa Earth, at isa ito sa mga teknolohiyang hinahangad ni Huang Feng. Bilang karagdagan sa mga bagay na ito, narinig din ni Huang Feng ang maraming bagay na naiiba sa Earth. Siya ay interesado sa marami sa kanila. Dahil dito, marami rin siyang inaasahan at layunin para sa kanyang teleportation sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakabalik ng walang dala sa loob ng isang taon. Ang lugar na kinaroroonan niya ngayon ay tinawag na Fengfan Country. Sa planetang ito, may isa pang bansa na tinatawag na Fiery Wind Country. Sa paligid ng planetang ito, marami pang planeta. Gayunpaman, karamihan sa mga planetang ito ay hindi angkop para sa tirahan ng tao, o sila ay inabandona dahil sa digmaan, mga natural na sakuna, at iba pang dahilan. Walang maraming planeta na may tirahan ng tao. Karamihan sa mga planeta na may tirahan ng tao ay mga subsidiary na planeta na inookupahan ng Fengji Country at ng Fiery Wind Country. Ang mga tao sa mga planetang iyon ay pinamumunuan ng Fengji Country o ng Fiery Wind Country. Masasabing sa malaking bahagi ng universo, ang Fengji Country at ang Fiery Wind Country ay nakatayo sa tuktok, at ang iba pang mga bansa sa iba pang mga planeta ay nanirahan sa ilalim ng kanilang pamamahala. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang superpower, ang Fengji Country at ang Fiery Wind Country, ay hindi maganda. Bagamat pinananatili pa rin nila ang kapayapaan sa ibabaw, ang mga salungatan sa dilim ay hindi tumigil. At saka, nitong nakaraang 2 taon, tila lalong tumitindi. Maraming intuitive na tao ang nakakaramdam na ang isang digmaan ay tila malapit ng sumiklab, at ito ang uri ng super large-scale na digmaan. Kabanata 2908. Si Huang Feng ay hindi interesado sa digmaan, ngunit hindi rin siya pamilyar dito. Siya ay nakatagpo at lumahok sa maraming mga digmaan sa ibang mga espasyo. Hindi siya interesado sa digmaan ngayon. Interesado lamang siyang kumita ng pera, iba't ibang uri ng teknolohiya, at iba't ibang uri ng mapagkukunan ng enerhiya. Ang nakapukaw ng interes ni Wu Fan ay nabalitaan din niya na maraming hindi pa nagagalugad na mga planeta sa universo. Ang mga planetang iyon ay hindi nasa ilalim ng jurisdiction ng Firewind Nation o Windwind Nation. Maaaring angkinan ng sinumang nakatuklas sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming taon, karamihan sa mga planeta na maaaring matuklasan ay natuklasan. Napakakaunting mga planeta na may mga mapagkukunan at angkop para sa pamumuhay. Napakahirap para sa mga ordinaryong tao na matuklasan ang mga ito. Ito ay halos imposible. Bukod dito, kahit na ang unang taong nakatuklas ng isang planeta ay maaaring magkaroon nito, magkakaroon ka ba ng kakayahang ipagtanggol ito? Hanggat ang mga mapagkukunan at mapagkukunan sa planeta ay maaaring maging interesado sa dalawang superpower, tiyak na magkakaroon sila ng mga disenyo sa planeta. Kapag dumating ang oras na iyon, wala kang pagkakataong manalo laban sa isang bansang nag-iisa. Siyempre, kung mayroon kang pera, maaari kang umarkila ng mga mersenaryo para tulungan kang ipagtanggol ang planeta. Ang problema, kahit kumuha ka ng mga mersenaryo, hindi sila mananalo laban sa dalawang superpower. Sa makatuwid, mas mabuting ipagdasal na ang planetang natuklasan mo ay walang maraming mapagkukunan at hindi maakit ang atensyon ng dalawang superpower. Ito ay mas makatotohanan. Gayunpaman, hindi ito isang malaking problema para kay Huang Feng. Kung tutuusin, hanggat mayroon siyang pera,
maaari niyang gamitin ang kahon ng imbakan upang ipagpalat sa mga sundalo na ipagtanggol ang planeta. Ang problema, bago lang siya dito. Hindi magiging madali para sa kanya na makahanap ng isang planeta na may mga mapagkukunan at mapagkukunan. Matapos maunawaan ang sitwasyon, dumating si Huang Feng sa daungan. Nandito siya para maranasan ang spaceship. Dahil nandito na siya, natural na gusto niya itong maranasan at makita kung ano ang pakiramdam. Maliban sa military at civilian spaceships, mayroon ding mga spaceship na ginamit bilang aircraft. Ang ordinaryong sasakyang panghimpapawid ay may limitadong distansya sa paglipad at maaari lamang lumipad sa loob ng parehong planeta. Ang ganitong uri ng spaceship ay maaaring gamitin upang lumipad sa pagitan ng mga planeta. Siyempre, ang halaga ng ganitong uri ng paglipad ay mas mataas, at ang presyo ng pagsakay ay natural na mas mataas. Ito ay hindi isang bagay na maaaring tamasahin ng mga ordinaryong tao. At halatang hindi ordinaryong tao si Huang Feng. Hindi siya nagkulang sa pera. Hindi ito gaanong naiiba sa paglipad, ungol ni Huang Feng habang nakaupo siya sa spaceship. Ang pag-andar ng sasakyang pangkalawakan na ito ay talagang katulad ng sa isang eroplano. Gayunpaman, may mga likas na pagkakaiba. Ang espasyo dito ay mas malaki, ang kapaligiran ay mas mahusay, at ang proseso ng paglipad ay napaka-stable. Bukod dito, hindi na kailangan ni Huang Feng na maupo sa kanyang upuan sa lahat ng oras. Sa spaceship na ito, mayroong kahit isang bar, isang game room, isang casino, isang restaurant, at iba pa. Ang mga pag-andar ay kumpleto. Pagkatapos ng lahat, ang oras na kailangan upang lumipad mula sa isang planeta patungo sa isa pa ay karaniwang hindi masyadong maikli, at ang mga maaaring lumipad ng mga sasakyang pangkalawakan ay hindi mga ordinaryong tao, kaya ang serbisyo ay natural na kailangang panatilihing up. Matapos magsimulang lumipad ang spaceship, dumating si Huang Feng sa bar. Maraming tao rito, at ito rin ang lugar na may pinakamaraming impormasyon. Kung gusto mong makakuha ng higit pang impormasyon, kadalasan ang ganitong uri ng lugar ang pinakamaganda. Isang baso ng Pink Enchantress, sabi ni Wu Fan sa bartender. Okay, please wait a moment, magalang na sabi ng bartender. Naghintay si Wu Fan para sa kanyang inumin habang pinagmamasdan ang mga tao sa paligid niya. Karamihan sa mga tao dito ay tinatawag na mga matagumpay na tao. Kung titingnan ang kanilang mga damit, masasabing hindi sila ordinaryong tao. Siyempre, hindi pwedeng pumunta dito ang mga ordinaryong tao. Narinig mo na ba ang tungkol kay Baod? Hindi kalayuan sa Huang Feng, may ilang taong nag-iinuman at nag-uusap. I've heard about it. It's quite a big deal. Ang sabi ng katabi niya, hindi ko alam kung sasabihin ko ba na mabuti o masama ang swerte ni Baod. Talagang nakakita siya ng isang planeta na hindi nakatira, at talagang maraming mahahalagang ores. Nang marinig ang tungkol sa isang planeta na walang nakatira, agad na nakinig si Huang Feng ng mabuti. Sa lakas niya ngayon, bagamat mahigit 10 metro ang distansya ng magkabilang gilid, at maraming tao sa bar na ito at napakaingay, maririnig pa rin niya ito. Saka heaven-defying talaga ang swerte niya. Nagpatuloy ang nagsalita noon, pagkatapos niyang matagpuan ang planetang iyon, kusa siyang kumuha ng mga mersenaryo para bantayan ito. Bukod dito, nakahanap din siya ng ilang kumpanya ng pagmimina upang magmina ng higit pang mga ores bago mag-react ang dalawang superpower. Sino ang nakakaalam na sa huli, hindi pa rin niya mapoprotektahan ang planeta at tumanggap lamang ng isang token compensation. Ang halaga ng pera na iyon ay hindi pa sapat upang bayaran ang mga mercenaries. Tanga rin si Baod. Hindi ba pwedeng akin na lang siya ng patago? Sabi ng isa pang tao. Akin ng palihim. Sa tingin mo, ang dalawang superpower ay nagpapadala ng mga tropa para makipaglaro. Sa tingin mo ba ay walang silbi ang mga sistema ng katalinuhan ng dalawang superpower? Kung nagmimina siya ng hayagan o patago, malalaman na ng dalawang superpower. Maaga o huli, kailangan niyang harapin ang dalawang superpower. Naiinis na sabi ng nagsalita kanina. Totoo yan, sabi ng katabi niya. Bukod dito, nakitang umupo si Baod ng napakaraming mersenaryo para tumulong sa pagbabantay sa ugat ng mineral. Sa palagay ko gusto pa rin niyang protektahan ito. Sa kasamaang palad, sa huli, sa ilalim ng presyon ng dalawang superpower, sumuko siya.
Nabalitaan ko na nagkaroon ng away, ngunit ang mga mersenaryong iyon ay walang kalaban-laban para sa regular na hukbo, kaya mabilis silang natalo. Sa huli, si Baud ay kailangang gumawa ng inisyatibo na sumuko at ibenta ang planeta. Matalino pa rin si Baud. Kung hindi niya ibinenta ito, baka hindi na niya mapanatili ang kanyang buhay. Mukhang sanay na ang mga taong ito sa ganitong bagay. Bagamat medyo walang kahihiyan ang mga kilos ng dalawang superpower, lahat ay tila walang ibang pagpipilian kundi tanggapin ito. Hindi man lang sila nagalit. Sa oras na ito, muling nagsalita ang taong unang nagbanggit nito sa mesa. Sa totoo lang, nakarinig lang ako ng isang balita kamakailan. Matapos matanggap ni Baud ang maliit na kabayarang iyon, medyo nasaroon siya ng loob. Nilaibat niya ang kanyang barko at talagang nakahanap ng isa pang planeta na hindi nakatira. Bukod dito, ang mga mapagkukunan sa planetang ito ay tila mas sagana kaysa sa nauna. Talaga, hindi ba ito masyadong exaggerated? Anong klaseng swerte ang mayroon siya? Panipi, hindi naman pwede yun, di ba? Paano magkakaroon ng napakaraming planeta na hindi nakatira? Bukod dito, ito ay isang planeta na walang nakatira na may masaganang mapagkukunan. Paano niya mahahanap ang dalawang magkasunod? Panipi, nagulat ang lahat at medyo hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, ang bilang ng mga hindi nakatirang planeta na may mga mapagkukunan ay napakaliit. Lalo na pagkatapos ng mga taon ng paghahanap ng dalawang superpower, kakaunti ang mga isda na nakatakas sa lambat. Napakaswerteng nakahanap ni Baud ng isa. Paano niya mahahanap ang dalawang magkasunod? Kabanata 2909. Si Huang Feng, na nakikinig sa gilid, ay hindi rin naniwala. Dati, naiintindihan na niya ang ilang sitwasyon dito. Bagamat maraming mga planetang hindi nakatira, marami sa mga ito ay mga abandonadong planeta na hindi angkop na tirahan ng mga tao. Kahit na may mga mapagkukunan at ores, walang paraan upang minahan ang mga ito. Ang mga planeta na walang mga may-ari na tulad nito na mayroong mga ore, mapagkukunan, at iba pang mga materyales ay talagang napakabihirang. Napakaswerteng makatagpo ng isa. Ang posibilidad na makatagpo ng dalawa sa isang hilera ay tiyak na mas mababa kaysa sa tamaan ng isang meteorite. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay mahirap sabihin. Kunin ang lottery halimbawa, ang ilang mga tao ay maaaring bumili ng mga tiket sa lottery habang buhay, ngunit maaaring hindi sila manalo ng $10 na lottery. Mga insulator talaga sila. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay maaari lamang bumili ng mga tiket sa lottery paminsan-minsan, ngunit maaari silang manalo ng ilang beses. Bukod dito, ito ay isang uri ng malaking premyo. Ang swerte ay ang pinakamailap at hindi masubaybayan na bagay sa mundo. Sa makatuwid, ang taong nagngangalang Baud ay maaaring talagang makatuklas ng dalawang magkasunod na planeta. Kung ganito talaga, masasabi lang na laban sa langit ang swerte niya. You guys don't believe it. I have a friend who has a good relationship with Baud. I got the news from him that Baud really discovered such a planet. This news is definitely not fake. Sabi nung nagsalita kanina, lahat ay namangha. Nagulat sila pero mas marami o mas naniwala. E paano kung nahanap niya? Hindi ba't maaagaw sa huli? Magkakaroon ba siya ng pagkakataon na minahan ito? Sabi ng katabi niya, oo, ang ganitong planeta na may mayayamang yaman ay hindi mababantayan. Kahit na natagpuan niya ito ay walang silbi. Sa huli, maaari lamang siyang magtrabaho sa wala. Sabi ng isa pang tao. Sumang-ayon din ang iba. Kung tutuusin, nangyari na ang ganitong bagay dati. Walang mahirap hulaan. Tama ka, iyan din ang iniisip ni Baud. Nagpatuloy ang unang taong nagsabi nito. Kaya, nabalitaan ko na naghahanda siya kamakailan na mag-organisa ng isang auction para ibenta ang planetang iyon. Ninakawan si Baud ng pagmamay-ari ng isang planeta kamakailan lang. Sa huli, hindi lamang siya nakakuha ng anumang mga benepisyo, ngunit nawalan din siya ng pera. Sa makatuwid, dapat siyang matuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Matapos matuklasan ang isa pang planeta sa pagkakataong ito, ang unang bagay na naisip niya ay hindi kunin ito para sa kanyang sarili, ngunit ibenta ito sa lalong madaling panahon. Anyway, pakiramdam niya ay hindi niya ito kayang itago. Sa halip na agawin ito ng dalawang superpower sa bandang huli, mas mabuting ibenta na lang ito bago pa mag-react ang dalawang superpower.
Sa ganitong paraan, maaari siyang kumita ng kaunting pera. Seryoso ka? Ibebenta niya ba talaga? Payag ba siyang gawin iyon? May nagtatakang tanong. Ano bang magagawa ko kahit hindi ko kaya? Kung iingatan natin ito, mapupunta lang tayo sa wala. Baka ibenta rin natin. Panipi. Tama. Bagamat makapangyarihan si Baod at isa siya sa pinakamayamang tao sa bansa, malayo pa rin ito sa dalawang superpower. Siguradong hindi nito kayang ipagtanggol ito. Kung ganoon nga, mas mabuting ibenta na lang ito at kumita ng pera. At least hindi sayang ang effort. Ngunit alam ng lahat na ang dalawang superpower ay tiyak na matutukso sa gayong planeta. Kung ganoon nga, sino ang maglalakas loob na bilhin ito? May nagdududang tanong. Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-away ang dalawang superpower sa isang planeta, lalo na sa mga mayayaman. Ito ay hindi isang lihim. Dahil alam ng lahat ang tungkol dito, sino ang mangangahas na bilhin ang planetang iyon? Hindi mo ba naiintindihan na ang kayamanan ay nagmumula sa panganib? Palaging may mga matatapang na tao na gustong subukan ito. Panipi. Tama. To be honest, medyo nate-tempt din ako. That's a planet with a lot of resources. If we can mine some of it before the two superpowers react, we will earn back our capital. Baka kumita pa tayo ng malaking tubo. May kumikinang sa excitement ang mga mata. Huwag mo nang isipin iyon. Hindi tulad ng hindi mo alam ang bilis ng reaksyon ng dalawang superpower. Malamang malalaman nila ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Wala ka ng panahon para magmina. Malapit na ang hukbo. Tama. Gayunpaman, may mga superpower sa bansa, pati na rin sa Fiery Wind Nation. Mayaman sila at may mga taong may mga disenyo sa planetang iyon. Kung hindi natin ito kayang ipagtanggol, baka kaya nila. May nagsabi, saan man ito naruroon, ang tunay na mayaman at makapangyarihan ay laging nakatago sa dilim sa halip na malantad sa bukas. Parehong may napakayaman at makapangyarihang pamilya ang Firewind Nation at Wind Nation. Ang mayaman at makapangyarihang mga pamilyang ito ay nasa loob ng maraming taon, at ang kanilang lakas ay napakalakas pa rin. Bukod dito, uhaw na uhaw sila sa mga mapagkukunan. Sa makatuwid, tiyak na interesado sila sa planetang ito. At nagkaroon din sila ng lakas ng loob at kakayahang makipagkumpetensya sa dalawang superpower. Kung sasabihin mo, pwede talaga. Pinag-isipan ito ng lahat. Tila ang mga potensyal na mamimili ng Baod ay ang mga taong iyon lamang. Yung iba naman, kahit may idea sila, wala silang lakas ng loob at kakayahan. Sige, makinig na lang tayo sa bagay na ito. Wala namang kinalaman sa atin. Tama na, bagamat may pera sila at tiyak na nasa kategorya ng mga mayayaman, may agwat pa rin sa pagitan ng mayaman at mayaman. Sa karamihan, maaari lamang silang ituring na mayaman sa baguhan. Malayo pa sila sa nangungunang mayayaman. Sa makatuwid, maaari lamang nilang pag-usapan ang tungkol dito. Alam nilang lahat na walang kinalaman sa kanila ang ganitong bagay. Gayunpaman, kahit na hindi sila interesado sa bagay na ito, may ibang tao. Everyone, I'm sorry. Nabalitaan ko lang na may ipapa-auction na planeta. Hinawakan ni Huang Feng ang kanyang baso ng alak at naglakad sa gilid ng karamihan na may ngiti sa kanyang mukha. Talagang interesado si Huang Feng sa bagay na ito. Mga mapagkukunan at materyales ang kanyang hinahanap. Dumating siya sa space-time na ito para sa mga bagay na ito. Bukod dito, ang ilang advanced na teknolohiya ay kadalasang nangangailangan ng iba't ibang mga materyales at mapagkukunan upang suportahan ito. Kung hindi, ito ay magiging isang kastilyo sa himpapawid, na lubhang hindi matatag. Sa makatuwid, ngayong nagkaroon ng pagkakataon na makakuha ng gayong planeta na mayaman sa mapagkukunan, natural na interesado si Huang Feng. Dapat malaman ng isa na ito ay isang planeta, hindi isang rehiyon o isang bansa. Gaano karaming mga mapagkukunan ang mayroon dito? Bukod dito, ayon sa mga taong iyon, ang taong nagngangalang Baod ay talagang ayaw na panatilihin ang planetang iyon para sa kanyang sarili. Bukod dito, nagmamadali rin siyang ibenta ito. Marahil, ang presyo ay hindi masyadong mataas. Dahil dito, natural na mas interesado si Huang Feng. Gayunpaman, hindi pa rin alam ni Huang Feng kung magkano ang pera ng mga super force na iyon. Pakiramdam niya ay nagmamadaling magbenta ang nagbebenta, para hindi masyadong mataas ang presyo.
Gayunpaman, pinabayaan niya ang katotohanan na ang mga mamimili sa oras na ito ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Ang mga ordinaryong tao ay walang mga kwalifikasyon na lumahok sa bagay na ito, at ang mga maaaring lumahok sa bagay na ito ay tiyak na magkakaroon ng maraming kayamanan. Kabanata 2910. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman ni Huang Feng ang tungkol sa bagay na ito. Una sa lahat, ang taong tinatawag na Baod ay nakahanap nga ng isang planeta na may mga mapagkukunan, at balak niya itong ibenta. Bukod dito, binalak niyang ibenta ito sa malapit na hinaharap, upang maiwasang mag-react ang dalawang malalaking bansa. Ang lokasyon ng auction ng planetang ito ay makalipas ang 3 araw, at ang lokasyon ay nagkataon na ang Fanyei City, kung saan kasalukuyang pupunta si Huang Feng. Ang balitang ito ay kumalat na sa isang tiyak na lawak, at pinaniniwalaan na. Maraming tao na gustong bumili ng planetang ito ay nagmamadali na sa Fanyei City. Kung talagang gustong bilhin ni Huang Feng ang planetang ito, tiyak na magkakaroon ng mga kakompetensya. Bukod dito, ang mga katunggali na ito ay hindi mga ordinaryong tao, kaya dapat siyang maging handa ng maaga. Sa kabutihang palad, napaka-convenient na makipagpalitan ng mga barya sa storage box, at nakita na rin ni Huang Feng dati na ang isang RMB ay maaaring palitan ng isang RMB dito, na isang 1-to-1 exchange rate. It's actually so convenient, tapos pupunta talaga ako. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Kung maaari, talagang gusto niyang bilhin ang planetang iyon, at pagkatapos ay umarkila ng ilang tao upang tulungan siyang magmina ng mga mapagkukunan. Kung kaya niyang ipagtanggol ang lugar na iyon, hindi masyadong nag-aalala si Huang Feng. Bagamat medyo mahaba ang oras ng paglipad ng spaceship, hindi nakakaramdam ng pagkabagot si Huang Feng sa spaceship. Kung tutuusin, maraming bagay ang magpapalipas ng oras dito. Hanggat mayroon kang pera, maaari mong i-enjoy ang anumang gusto mo dito. Ang spaceship na ito ay talagang hindi inihanda para sa mga ordinaryong tao. Pagkalipas ng 2 araw, dumating si Huang Feng sa kanyang destinasyon, ang lungsod ng Fanyei. Ito ay isang medyo maunlad na lungsod sa Fanyei Nation, at isa rin itong lungsod na malapit sa Fiery Wind Nation. Ang dahilan kung bakit pinili ni Baod na magsagawa ng auction dito ay malamang na maging komportable para sa mga mayayaman mula sa Fiery Wind Nation na pumunta at lumahok. Sa oras na ito, bagamat medyo tensyonado ang relasyon sa pagitan ng Fiery Wind Nation at ng Fanyei Nation, sa ibabaw, ang dalawang panig ay hindi pa nahuhulog, kaya't ang mga tao mula sa dalawang bansa ay malayang nakakadaan pa rin. Dahil bukas ang auction, may oras pa si Huang Feng para maglakad-lakad sa lungsod. Bang! Habang pinagmamasdan ni Huang Feng ang paligid at pinagmamasdan ng mga lokal na kaugalian, aksidente niyang nabangga ang isang taong naglalakad palapit sa kanya. Bagamat hindi ito sinasadya, ang kasalukuyang lakas ni Huang Feng ay talagang hindi isang bagay na maihahambing sa isang ordinaryong tao. Bukod dito, kapag nakatagpo siya ng panganib, automatiko niyang i-activate ang kanyang defense mechanism. Sa makatuwid, bagamat isa lamang itong hindi sinasadyang banggaan, natamba pa rin ni Huang Feng ang taong naglalakad patungo sa kanya pabalik ng 3 hanggang 4 na metro ang layo. I'm sorry, mabilis na humingi ng tawad si Huang Feng. Hindi niya talaga pinansin ngayon lang. Tsaka sobrang sakit sigurong matamaan siya kaya kinailangan pang magkusa para humingi ng tawad. Hinaplos ng lalaki ang kanyang masakit na balikat at gulat na tumingin kay Huang Feng. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, I'm fine. Pagkatapos noon, nagmamadaling umalis ang taong iyon. Hindi isinasapuso ni Huang Feng ang bagay na ito at nagpatuloy sa paglalakad sa paligid ng lungsod. Sa kabilang panig, ang taong nakabangga lang kay Huang Feng ay bumalik sa isang maliit na kampo. Mayroong ilang mga nasugatan sa kampo, at sila ay mukhang haggard. Alvin, bumalik ka na. May nangyari ba? Tanong ni Eric. Ang taong nakabangga lang kay Huang Feng ay si Alvin, na nakatakas lang mula sa Fiery Wind Nation. Si Alvin at ang iba pa, sa tulong ng mga especially iya mula sa Fanyei Nation, ay sumakay sa isang cargo ship at bumalik sa Fanyei Nation. Ang destinasyon ng cargo ship ay Fanyei City. Pagkarating ng cargo ship sa Fanyei City, bumaba si Alvin at ang iba pa. Nakabalik na sila sa Fanyei Nation, kaya hindi na kailangang maglihim. Higit pa rito, bukod kay Arwen, ang iba ay pawang nasugatan.
May ilan pa nga na malubhang nasugatan. Ang paglalakbay ay naging dahilan upang lumala ang kanilang mga pinsala. Kaya nagpasya silang makipag-ugnayan sa kampo habang nananatili sa Fanyay City pansamantala. Hahayaan nilang makapagpahinga ng maayos ang mga nasugatan at tatanggap ng ilang paggamot upang maibsan ang kanilang mga pinsala. Si Alvin ang kasalukuyang pinakamalusog na tao sa koponan, kaya ang trabahong lumabas para bumili ng gamot at pagkain ay nahulog sa kanyang ulo. Kalalabas lang ni Alvin para bumili ng mga gamit. Pagbalik niya, aksidente niyang nabangga si Huang Feng. "Captain, nakabalik na kami sa bansa natin. Sariling bansa ito. Ano kayang mangyayari?" Nakangiting ibinaba ni Alvin ang mga gamit at sinabi kay Eric. "Totoo naman, nakalimutan ko." Nakangiting sabi ni Eric. Ang operasyon sa oras na ito ay hindi madali. Masasabing marami silang pinagdaan ng hirap at muntik na silang nakatakas sa kamatayan. Kaya naman kahit nakatakas na sila ay nasa tensyon pa rin ang nerbiyos ni Eric at ilang sandali pa ay hindi na siya nag-react. Kung ganoon, ano ang sitwasyon sa labas? Gumawa kami ng napakalaking kaguluhan sa Fiery Wind Nation. May ginawa ba sila? Tanong ni Eric. Bukod sa paglabas para bumili ng mga gamit, nasa misyon din si Alvin na mangalap ng impormasyon. Pangunahing gusto niyang makita kung mayroong anumang paggalaw at reaksyon mula sa Fiery Wind Nation. Pagkatapos ng lahat, gumawa sila ng malaking kaguluhan sa Fiery Wind Nation sa pagkakataong ito. Hindi imposibleng magalit ang Fiery Wind Nation at panagutin sila. Walang espesyal na reaksyon mula sa Fiery Wind Nation. Mukhang wala silang pakialam sa pag-alis natin, sabi ni Alvin. Ito ay isang bagay na pinagtataka ni Alvin. Sa lohikal na pagsasalita, gumawa sila ng napakalaking kaguluhan sa Fiery Wind Nation. Hindi sila dapat pabayaan ng Fiery Wind Nation. Baka hanapin pa nila ang mga nakatataas sa Fanyay Nation para hingin sila. Gayunpaman, ang katotohanan ay kahit na ang Fiery Wind Nation ay galit na galit, ang kanilang reaksyon ay hindi matindi. Not to mention direct asking for them, hindi man lang sila nag-effort para imbestigahan ang bagay na ito. Natarante ito kay Alvin. Dapat malaman ng isang tao na noong sila ay nasa Fiery Wind Nation, ang mga tao ng Fiery Wind Nation ay tinatakan ng lungsod at pinakilos ang isang malaking bilang ng mga tropa upang mahuli sila. Bakit biglang naging ganito? Ang pagkakaiba sa pagitan ng bago at pagkatapos ay masyadong malaki. Natarante rin si Eric at ang iba pa. Ang hindi nila alam ay ang namamahala sa paghuli sa kanila ay si Angus. Ngayon, patay na si Angus at pinalitan siya ni Dines. Hindi gaanong alam ni Dines ang tungkol sa space-time key. Pagkatapos ng lahat, si Angus ang namamahala sa bagay na ito dati. Hindi alam ni Dines na kasama si Alvin sa mga taong iyon. Kaya naman, natural niyang nadama na hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagsali sa mga tao ng Fanyay Nation na nakatakas. Kung tutuusin, wala silang anumang konkretong ebidensya sa kamay. Kung sila ay patuloy na magkasalubong, ito ay magiging isang digmaan ng mga salita. Abala ngayon si Dines sa pag-aasikaso sa usapin ni Angus. Paano siya magkakaroon ng mood na mag-aksaya ng enerhiya sa mga sundalo ng Fanyay Nation?